Nagpatuloy ang Water Goddess sa pagsasalita habang ginugunita ang mga pangyayari noong nakaraan. Sa una, ang tanging mga sumalakay ay ang mga desolate beasts, kaya pa raw nilang harapin ang mga ito. Ngunit pagkatapos, lumitaw ang pangalawang grupo ng mga sumalakay. Sila ay kilala bilang lahi ng insekto. Sa pagdating ng lahi ng insekto, mabilis na nagbago ang buong labanan. Ang malaking digmaang iyon ay tumagal ng 100 taon. Ang kapangyarihan ng mundo ay lubusang naubos at ang kalooban ng mundo ay muling nakatulog. Nagbayad sila ng isang hindi maisip na trahedya na halaga at bahagya lamang nakuha ang huling tagumpay. Sa labanang iyon, halos lahat ng mga Diyos ay namatay, ang ilang nakaligtas ay nahulog sa malalim na pagkakatulog dahil sa matinding pinsala, ang pinakamalakas na kapangyarihan ng lahi ng tao ay lubusang naubos, at maging ang pamana ng sistema ng propesyon ay nasira. Winasak ng digmaan ang mga harang ng mundo. 100 taon matapos ang digmaan, ang Abyss at ang Dragon Realm ay bumaba sa mundo ng sabay, na pinilit ang sangkatauhan na magsimula ng ikalawang malaking digmaan. Pagkatapos, habang nakatingin kay Lin Moyu ng may emosyonal na ekspresyon, sinabi ng Water Goddess, ngunit sa hitsura ng mga bagay, sa wakas ay tiniis ng sangkatauhan ang mga madilim na panahong iyon at patuloy na lumalakas. Naniniwala ako na hindi na magtatagal bago muling bumalik ang lahi ng tao sa kanilang rurok. Seryosong nakinig si Lin Moyu at naisip sa kanyang sarili, kahit ang mga nilalang na umabot sa antas ng super gods ay maaari lamang magkasabay na mapahamak kasama ng mga desolate beasts at ng lahi ng insekto, napakawalang pag-asa na kasaysayan, hindi nakapagtataka kung bakit hindi ito banggitin ni Antares at ng iba pang mga Diyos, kung malaman ng sangkatauhan ang totoo. Lubos nitong sisirain ang kanilang pananampalataya at pag-asa. Pagkatapos, ginunita ni Lin Moyu ang Realm of Rotten Corpses at tahimik na bulong, noon sa Realm of Rotten Corpses, ako ay naligtas ng mga ninuno ng lahi ng tao, ang kalooban ng sangkatauhan ay hindi kailanman kumupas sa panahon, ang kaluwalhatian ng sangkatauhan ay mabubuhay magpakailanman. Sa sandaling ito, ang katawan ng Water Goddess ay dahan-daang nagsimulang muling magyelo. Tiningnan ang kanyang sariling kalagayan, malungkot siyang tumingin kay Lin Moyu at sinabi, naubos na ang aking kapangyarihan, maliit na nilalang, umalis ka na sa lugar na ito. Pagkarinig nito, tumingin si Lin Moyu sa kanya at matatag na sumagot, pakiusap, huwag kang mag-alala, ang pag-asa ng sangkatauhan ay nananatili pa, at sa loob ng ilang sandali, ang Water Goddess ay tuluyang muling nagyelo, tulad ng dati. Matapos siyang makita na muling nagyelo, seryosong pinag-isipan ni Lin Moyu ang lahat ng sinabi sa kanya. Kaya, ang sagot na aking hinahanap sa lahat ng oras na ito ay talagang ito. Dapat akong maging mas malakas, hindi ko hahayaang maulit muli ang kasaysayan ng sangkatauhan. Kasabay nito, lumipat ang kwento patungo sa Shanxia Ancient City, nagngangalit ang mga marahas na hangin sa lahat ng dako, at ang mga tao roon ay nakaramdam na may mapanganib na mangyayari, ang langit ay nagsimulang maging lubhang madilim, at ang mga mandirigma sa loob ng lungsod ay nakatitig sa itaas ng may pagkagulat, nagtataka kung ano ang lumulutang sa langit. Pagkatapos ay biglang may mga bitak na lumitaw sa kalangitan habang bumukas ang isang napakalaking space-time rift. Sa sandaling bumukas ang rift, isang higanteng lilang kuko ang lumitaw mula sa loob nito. Sa gitna ng kuko ay isang sandata na naglalabas ng nakakatakot na lilang kidlat. Sa sandaling lumitaw ang sandata at kuko sa itaas ng Shanxia Ancient City, agad silang naglabas ng malakas na kidlat sa bawat direksyon sa paligid ng lungsod. Ang buong lugar ay nagsimulang yumanig ng marahas habang kumakalat ang pagkawasak sa lahat ng dako. Nang makita ang buong lungsod na manginig, agad na nagpanik ang mga tao sa loob. Sumigaw ang isang tao dahil sa takot. Ang Ancient City, mukhang malapit na itong bumangon mula sa lupa. Maging ang mga senior expert sa loob ng lungsod ay natakot matapos masaksihan ng nakakatakot na kaguluhan. Ang kaguluhang ito, maaaring ito ba ang Dragon Emperor o ang Demon Emperor? Kaagad pagkatapos, sumigaw siya ng utos, mabilis, I-activate ang Ancient Thunder Tower. Samantala, malayo sa lungsod, naramdaman ni Lin Moyu ang kaguluhan at nagulat na sinabi, tinatawag ako ng Ancient Thunder Tower, ano ang nangyari sa Shanxia Ancient City? Sa sandaling matapos siyang magsalita, direktang nag-teleport siya papunta sa lungsod. Sa kanyang pagdating, agad siyang lumipad ng diretso patungo sa Thunder Tower. Agad siyang nakilala ng mga tao roon at sumigaw, si General Lin yan. Sa sandaling marating ni Lin Moyu ang pasukan ng Thunder Tower, mabilis niyang inilagay ang kanyang kamay sa activation point at sinimulang i-activate ang tore. Samantala,
ang higanteng kuko mula sa rift ay patuloy na inaatake ang Shengxia Ancient City habang walang tigil na naglalabas ng mapanirang lilang kulog sa lahat ng dako. Nang makita ito, seryosong sinabi ni Lin Moyu, sinusubukan itong kunin ang Shengxia Ancient City. Sa sandaling sabihin niya ang mga salitang yon, inilabas niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa Ancient Thunder Tower at nagngangalit na umungal, hinding-hindi ko ito papayagan. Divine Slaying Thunder, sa sandaling ilabas ni Lin Moyu ang kanyang buong kapangyarihan sa tore, isang napakalaking gintong thunder attack ang pumutok mula rito at direktang kumawala patungo sa lilang kuko, ang malakas na atake ay tumama ng diretso sa kuko, bahagya itong nasugatan at naging dahilan upang makapaglabas ito ng masakit na daing. Ang nakakatakot na tunog na iyon ay direktang umalingaw-ngaw sa mga tainga ng lahat sa loob ng lungsod, at maging ang isip ni Lin Moyu ay naapektuhan nito. Hawak ang kanyang ulo dahil sa inis, masakit na sinabi ni Lin Moyu, hindi na naman, ang tunog ng kaluluwang ito, sa likod ng rift na yon, tiyak na may super god level na nilalang, pagkatapos noon, mabilis na bumaba ang lilang kuko patungo sa lungsod, nang makita ito, agad na muling inactivate ni Lin Moyu ang God-Killing Thunder Tower at naglunsad ng isa pang thunder attack patungo sa kuko. Ang atake ay tumama muli sa kuko at nagdulot ng karagdagang pinsala. Nang makita si Lin Moyu na lumalaban, isang galit na tinig mula sa loob ng rift ang sumigaw, naghahanap ka ba ng kamatayan? Sa sandaling mabigkas ang mga salitang yon, isang nakakatakot na soul attack ang inilunsad, ang atake ay tumago sa Thunder Tower at direktang tumama kay Lin Moyu. Agad na kinilala ni Lin Moyu na ito ay isang soul type na atake, ngunit sa oras na yun ay pumasok na ito sa kanyang espiritual na mundo. Gayunpaman, bago pa magdulot ng anumang pinsala ang soul attack, ang siyam na Soul Dragon sa loob ng espiritual na mundo ni Lin Moyu ay agad itong hinarang at sinimulang sirain. Habang nagpapatuloy ang labanan sa loob ng kanyang espiritual na mundo, biglang nagsimulang manginig ang mga kaliskis ni Antares. Sa sandaling ito, si Lin Moyu ay nanginginig sa sakit, namugto ang mga ugat sa kanyang ulo, tumulo ang pawis mula sa kanyang noo, at sa parehong sakit at galit, sumigaw siya, Antares, may pumapatay sa akin. Samantala, si Antares, na mapayapang natutulog, ay agad na iminulat ang kanyang mga mata matapos maramdaman ang panganib ni Lin Moyu. Puno ng galit, umungal si Antares, sino ang may ganiyang tapang na atakihin ang aking kaibigan? Kaagad pagkatapos, itinaas ni Antares ang kanyang kuko at binuksan ang sarili niyang rift bago direktang iniunat ang kanyang napakalaking kuko patungo sa Shangxia Ancient City. Agad na inihanda ng lilang kuko ang kanyang sandata upang sumalakay matapos makita ang paglapit ng kuko ni Antares. Ngunit mas mabilis kumilos si Antares, direkta niyang hinawakan ang sandata gamit ang kanyang kuko at agad na winasak ang parehong sandata at ang lilang kuko ng sabay habang nagngangalit na umungal, kung maglakas loob kayong dumating muli, papatayin ko ang bawat isa sa inyo.